Kumusta po kayo mga ginigiliw kong tagapakinig? Muli po ay narito tayo para sa isa na namang kwento ng kababalaghan. At tulad po ng dati ay hangad ko pong lagi na sana'y abutan po kayo ng pagtatanghal na ito na nasa mabuti pong kalagayan, ligtas sa anumang uri ng kapamakan at karamdaman. Isang mapagpalang araw sa iyo, Sir Bibi. Ako po si Ryan. Isa rin po ako sa maraming mga taong mahilig sa mga kwentong katatakutan, kababalagan, at tungkol sa mga aswang. May nais rin po sana akong ibahaging kwento sa inyo. Ito ay naganap mahabang panahon na ang nakalipas. Ito ay isang kwento na nagpasalin-salin na po sa aming angkan. Ito ay tungkol sa ninuno namin na si Carlito. Bata pa lang siya noon ay marami na siyang naranasang mga kaapihan sa buhay. Pinanganak kasi itong may hika, kung kaya patpating bata po talaga siya noong mga panahon ngayon. Dahil doon ay madalas siyang tuksohin ng kanyang mga kababata. Madalas din siyang pinagkakaisahan at hindi pinapasali sa kanilang mga paglalaro. Kaya malimit ay nakukontento na lamang siya na naglalarong mag-isa. Bukod sa kanyang payat na pangangatawan, ay nagkasakit din ang kanyang ama. At sa mahabang panahon, ay nakaratay lang ito sa banig ng karamdaman na halos butot balat na lamang ang pangangatawan nito. Kaya tanging ang nanay na lang ni Carlito ang siyang nagtataguyod ng kanilang pamumuhay. At dahil sa kalagayan ng kanyang ama, ay walang magtanggol sa kanya sa mga batang mapangapi. Sa halip, ang kalagayan pa nga ng kanyang ama ay nakadagdag pa at ginagamit na pang-asar sa kanya. At ganon din ang tungkol sa kanyang ina. Dahil napapabalita na kung kani-kanino ito nahuhumaling, na sa maliit na halaga ay bumibigay umano at nagpapaubaya. Lahat ng mga masasakit na pananalitang ipinupukol kay Carlito ay tinitiis lang niya, pagkat wala naman siyang magawa. Dahil pag lumaban naman siya, ay alam niyang siya lang ang masasaktan. Hanggang sa naging bingi at manhid na rin si Carlito sa ginagawang pagtuya sa kanya. At kahit napakahirap ng kanilang kalagayan, ay sinikap naman ng kanyang ina na siya ay mapag-aral. Kung kaya sinusuklian naman iyon ni Carlito. Mahusay siya pagdating sa klase. Na dahil doon, kung kaya lalo siyang pinag-iinitan ng ibang mga bata. Hanggang sa tumungtong na siya sa sekundarya, na kung saan natapos niya ang kanyang elementarya na naggamit ng pinakamataas na karangalan. Yun nga lang, habang umaakyat siya sa entablado, ay nagbubulungan ang mga tao. At tila ba pinag-uusapan ang kapintasan ng kanilang mag-anak, lalo na nang pinaakyat ang kanyang ina. Magkagayon pa man, ay hindi na nila pinansin pa iyon. Kapwa sila lumuluha habang masayang nakangiti sa isa't isa. At sinabi ng kanyang ina na ipinagmamalaki niya si Carlito. Nagpasalamat naman siya sa kanyang ina, pagkat alam niyang lahat ng ginagawa nito
ay para sa kanila ng amang may lubhang karamdaman, na tinitiis nito ang lahat ng pang-aalipusta at pagyurak sa kanyang pagkatao. Masuportahan lamang nito ang kanyang mag-ama. Nang nasa mataas na paaralan na si Carlito, ang buong akala niya ay makakaligtas na siya doon sa mga kamag-aral niyang nang aapi sa kanya. Ngunit nagkamali siya, dahil doon din nagsipag-aral ang mga ito. At ang masakla pa ay mas marami pa palang mga matundoon sa bago niyang paaralan. At nadagdagan pa ang mga estudyanteng nang aapi sa kanya. Pero kung marami man ang mga umaapi kay Carlito, ay nagkaroon naman siya ng isang kaibigan. At ito ay sa katauhan ni Angela, na napakapalad niya pagkat ito ang pinakamaganda sa kanilang paaralan. Kung kaya marami nga rito ang nagkakagusto. Ito ang naging tagapagtanggol ni Carlito. Naawa kasi ito sa kanya. At mabait din naman kasi talaga si Carlito. Idagdag pa na dahil sa kanyang husay pagdating sa kanilang aralin, kung kaya hangang-hanga sa kanya si Angela, na kahit mahirap lamang sila Carlito, ay hindi iyon naging hadlang para magtagumpay siya sa kanyang ginagawang pag-aaral. Pero dahil sa pagiging malapit ni Angela kay Carlito, ay lalong umuusok sa galit ang ilong ng mga naiinggit sa kanya. At gusto na talaga nilang saktan ito. At isang araw nga ay kanilang tinambangan si Carlito. Walang awa nila itong pinagsusuntok at sinipa. Makailang ulit humalik sa lupa ang patpating binatilyo, at halos mapatira ng hininga nang sumpongin ito ng kanyang hika. Tinigilan lamang nila ito nang makita nilang sumuka ito ng dugo. Halos hindi kayanin ni Carlitong umuwi sa kanila noong mga pagkakataong iyon, dahil sa mga suntok at sipa na kanyang tinamo. Duguan ang kanyang muka at putok din ang kanyang mga labi. Nang makita nga siya ng kanyang ina, ay muntik na itong himatayin dahil sa matinding pag-aalala. Napasigaw ito sa tindi ng galit na kanyang naramdaman para sa mga gumawa noon sa kanyang nag-iisang anak. Dinampot nito ang itak at balak na sugurin ang mga iyon sa kani-kanilang pamamahay. Pero nagmakaawa sa kanya si Carlito, at siya ay pinigilan. Huwag na raw nilang palalain pa ang lahat. Kinausap siya ng masinsinan ng kanyang ina at sinabing tumigil na lang sa kanyang pag-aaral. Ayaw rin naman sana niya iyon, pero kung buhay naman daw ang magiging kapalit ng kanilang mga pangarap, ay mas nanaisin pa nitong wag na lang matupad ang lahat ng iyon. Basta magkasama-sama lang daw sila. Ngunit muling nakiusap si Carlito sa kanyang ina at sinabing ayaw niyang tumigil sa kanyang pag-aaral at kailangan niyang makapagtapos. Nangako din siya sa kanyang ina na hindi na iyon mauulit pa. Dahil sa nangyari, ay ilang araw ding hindi nakapasok si Carlito. Naluba naman iyong ipinag-alala ni Angela. Kaya isang hapon ay nagulat na lamang siya nang biglang sumadsad iyon sa kanilang bahay. Dumating ito, nakasama ang isa rin nilang kamag-aral na si Juanita. At doon pa lang nila nalaman kung ano ang nangyari kay Carlito. Galit na galit ang dalaga. Ngunit sinabi ni Carlito
nahayaan na lamang sila. Nang gumaling na ang mga sugat ni Carlito, ay muli na siyang nakapasok. At habang lumilipas ang mga araw, ay lalo naman silang nagkakamabutihan ni Angela. Hanggang ang paghanga nila sa isa't isa ay mas lumalim, na namalaya na lamang nilang dalawa na mahal na nila ang bawat isa. Ngunit yung sayang iyon na naramdaman ni Carlo dahil kay Angela ay panandalian lamang. Dahil isang hapon, nang magkasama silang naglalakad at ihahatid sana ni Carlito ang dalaga, ay muli siyang tinambangan. Ngunit hindi pumayag si Angelang saktan nila ang kanyang kasintahan, kung kaya walang takot niyang hinarap ang mga ito. Ngunit gigil na gigil talaga sila kay Carlito, na para bang gusto na nila itong patayin. At sa kanilang pagpupumilit, pati si Angela ay kanilang sinaktan. At hindi pa doon natapos ang lahat. Sinamantala na rin nila ang pagkakataon na maisa katuparan ang matagal na nilang nasa sa dalaga. Halinhina nila itong ginahasa at nasaksi ang lahat iyon ni Carlito, na naririnig niya ang paghingi ng saklolo at pag-iyak ni Angela. Ngunit wala siyang magawa. At pagkatapos nilang mairaos ang makamundong pagnanasa sa dalaga, ay muli namang binalingan si Carlito at binugbog, na nang makita iyon ni Angela sa natitirang lakas nito, ay kanya pa rin silang pinigilan. Ngunit tila wala na sa katinoan ang mga ito, na yung tumatayo nilang pinakalider ay bigla na lang tumampot ng malaking bato at ibinagsak sa ulo ng dalaga, na napasigaw ng malakas si Carlito nang kanyang makita iyon. Ngunit huli na ang lahat. At tila ba doon palang nahimasmasan at naunawaan nung isa nilang kaklase ang karumaldumal nilang ginawa, na nagkatinginan silang lahat at saka nagmamadaling nagpulasan. Gumapang si Carlito papunta kay Angela at kanyang hinipo ang malaanghel na mukha nito, na naliligo na sa sariling dugo. Halos maubusan ng hininga si Carlito dahil sa sakit na kanyang nararamdaman noong mga oras na iyon. Napatiimbagang siya at naikuyom ang kanyang mga palad at makailang ulit inihampas sa lupa habang pinagmamasdan ang kanyang nobyang wala ng buhay. Naalala niya yung mga masasaya nilang sandali na magkasama ng dalaga, lalo na yung mga pagtatanggol nito sa kanya at yung una nilang pagkikita. At hindi niya makakalimutan yung sandaling magkakilala sila. Napasubsob na lang si Carlito sa lupa. Sinabi niya sa dalaga na mahal niya ito at nagpaalam siya dito. Sabi pa niya, uuwi na lang muna siyang sandali para maipagbigay alam sa kanyang ina kung ano ang nangyari, at hihingi na rin siya ng tulong na kanya siyang babalikan kagad. At bago siya tuluyang umalis, ay inayos pa niya ang katawan ni Angela at kanyang tinakpan. Pagdating niya, ay gulat na gulat ang kanyang ina nang makita ang kalunos-lunos niyang ayos. Sinabi kaagad ni Carlito ang nangyari sa kanila at niyaya ang ina na balikan kaagad nila si Angela. Ngunit naghahanda pa lamang sila ay nakarinig na sila ng mga boses sa labas
At di nagtagal ay sumigaw ang isa sa mga ito at pinapalabas si Carlito. Sabi pa nito, kailangang pagbayaran ng anak niya ang karumaldumal na ginawa nito sa kanilang anak. Nanginginig na naluha si Carlito dahil sa kanyang mga narinig. Napapailing siya habang nakatitig sa kanyang ina. Niyakap siya ng mahigpit ng kanyang ina at gumanti naman siya. Sinabi niyang mahal na mahal niya ito. Naramdaman niya ang kamay ng kanyang ina na kinakalas na ang pagkakayakap niya at sinabing siya ay tumakas na. At bahala na raw ang kanyang ina. Siya na lang umano ang haharap sa kanila. Ayaw pa sanang iwan ni Carlito ang kanyang ina, ngunit pinagtulakan na siya nito. At sinabing kung totoong mahal niya ito, ay susunod siya sa mga ipinapagawa nito. Walang tigil sa pagpatak ang kanilang mga luha. Mabigat sa loob ni Carlito na iwan ang kanyang mga magulang at lisanin ang kanilang tahanan. Ngunit nakaramdam din siya ng matinding takot sa kung ano ang maaaring gawin sa kanya nung mga taong nasa labas, na siya ang pinaghihinalaan nilang pumatay kay Angela. Paglabas ni Carlito ng bahay ay tumakbo na siya ng mabilis. Gulong-gulo ang isipan niya. Sa isang iglap ay naglahong lahat ng kanyang mga pangarap at hindi maampat ang kanyang mga luha, lalo na at di mawaglit sa isipan niya si Angela at yung masaklap na sinapit nito, na sinisisi niya ang kanyang sarili pagkat wala man lang siyang nagawa para ipagtanggol ang kanyang kasintahan. Nang mapagod ay pansamantala siyang huminto. Tumingala siya sa langit at napaisip. Ipinikit niya ang kanyang mga matang sandali. Humugot siya ng isang malalim na paghinga at saka nagpatuloy na uli. Hindi niya tiyak kung saan ang kanyang destinasyon. Noong mga oras na iyon, ang tanging nasa isip niya lang ay ang makalayo mula sa mga taong ang buong akala ay siya ang pumatay kay Angela. Hanggang sa mapansin niyang napakarami ng puno at biglang dumilim ang kapaligiran. Nakakaunting liwanag na lamang ng buwan ang nakakapasok doon. Naisip niyang narating na pala niya ang kagubatan nang hindi niya namamalayan. At dito po, pansamantalang nagtatapos ang ating kwento. Muli, sana po ay inyong nagustuhan. At naway patuloy niyo pang subaybayan ang karugtong ng kwento po nating ito. Dito lamang sa Mga Totoong Kwento ng Kababalagan. John Reniel Sacate, Jack Cripps, Jobert Dayon, Marianita F. Ella, Hale Rainlet, Tatsky Channel, Presbyteros Rose, Lord Olaybar, Jude's Evening Star, Dailin Miralles Atin, Jovelyn Trads, Zero Crow, Dino Castor, Erica Tejano, Leslie, Maria P. Escudero, Michelle Cedron, Mirna Boho, Amor Ayudan, Rose Concepcion, Lily Rose Berbigal, Rosen Chris Dimabildo, Christian Villanueva, Leobilin Solion, Lynn Limpuak, Beng, Cherry Garciano, Che Pantilla, Shirley Carillo,
Laida Mercado, Marcos Baguyos, Henry Sagid III, Carmelita Mabanag, Elisa Salvador, Herman Marasigan, Unknown 101 Secret, Cherry Pajardo, Emeline Benolirao, Chris Garcia, Kenlyn Suson Nase, Samelby Sapal, Gracel Embarque, Mark Dairit, Dimple Siumi, John Brian Galila, Jonah Cadano Pisario, Francis Escuadro, Maricel Calma, Mary Asilar, Jeffrey Pamat, Perla Reyes, Merlinda Plana, Paulo John Pabroa, Touch by Jordan Perona, Ian Jer Merida, Robilin Dorian, Maisusa Ana, Hazel Estoya, Junard Magnifico, Ate Peng, Rosmen Quaresma, Randy Cagayanan, Amelita Nicor. Maraming salamat po at hanggang sa muli.